After this video, marunong ka na rin gumawa ng napakasarap at syempre napakaganda ng special double chocolate banana muffins. And as always, madali lang. Kung gusto magpasikat or syempre magbenta na rin ng muffins, ito na yung recipe na iniintay mo. Alam mo, after this, hindi ka na bibili sa labas kasi ang sarap na ng gawa mo. This is my double chocolate banana muffins recipe. Let's begin. Sour cream talaga yung kailangan natin, pero since medyo pricey siya, gagawa na lang tayo ng substitute. Squeeze kayo ng half lemon, tapos lagyan niya ng all-purpose cream. Any brand will do. Haluin nyo, lalapot yan. Tapos set aside nyo na kasi mamaya pa natin yan gagamitin. Next naman, pagsamasamahin natin yung liquid ingredients kasama ng sugar. Tag 3/4 cup ng brown sugar and white sugar. 2 cups ng mashed banana. 1 cup of oil. 1 teaspoon of salt. Yung sour cream substitute na ginawa natin kanina, ihalo nyo na rin. Gamit ko nga pala ditong banana is bongolan, yung overripe. Add 2 teaspoon of vanilla. Ito yung magpapasarap dyan. Any brand will do, pero syempre kung gusto nyo yung premium na lasa, high quality yung gamitin nyo. Mix well using a wire whisk or a spatula kung wala kayo nun. Basta dapat mahalo ng maayos yan. Everything should be well incorporated. Yun yung goal ng paghalo natin ngayon. Pag okay na yan, set aside, gawin natin yung dry ingredients. In another bowl, maglagay na 2.5 cups of all-purpose flour. Padaanan nyo sa strainer para siguradong wala siyang lumps. I mean, matanggal yung mga buo-buo or masala yung mga dumi kung meron man. Then add half cup of cocoa. Medyo mahal ang cocoa ngayon, pero syempre, mas masarap, premium quality. Add 2 teaspoon of baking soda and 1 teaspoon of baking powder. Para sigurado na walang lumps at halong-halo siyang mabuti, use a wire whisk to incorporate everything together. Basta halo ka lang ng halo kasi minsan namumuo yung baking soda. Pag may buo kasi dyan, hindi siya natutunaw dun sa liquid, medyo maalat siya. Finally, paghaluin natin yung dry ingredients and of course, the liquid ingredients. Gamitin nyo spatula. Ito parang mabigat kasi yung pagkakahalo ko. Parang hindi siya tama. Parang may mali. Meron nga. Nakalimutan ko siyang lagyan ng egg. So, ngayon, ihahabol natin. Ganyan, pag di sanay ng video habang nagbe-bake, habol natin 4 eggs. Size niyan, medium or 30 grams. Ang iiwasan nyo sa paghalo ng muffin mixture is to overmix. Kasi, pag na-overmix yan, hindi yan aalsa ng maganda. Masarap pa rin syempre, pero mababawasan yung height niya. Kaya, cut and fold ang gagawin nating process. Ganito yung ginagawa ko. Ang goal nito, mahalo siya ng mabuti na hindi siya na-overmix. Ganon. Mas madali talaga kung nailagay natin yung egg kanina kasama ng liquid mixture. Pero syempre, minsan hindi mag-iiwasan na magkamali. May solusyon naman, kaya pinakita ko rin naman sa inyo para alam nyo kung nangyari man sa inyo to, mahahabol yan. Huwag kayo mag-alala. Relax lang kayo. And enjoy the process kasi nakaka-relax talaga ang baking. It's another form of stress reliever. Ayan, gantong consistency yung hinahanap natin. Incorporated na lahat. Kaya add na natin yung chocolate chips. Cut and fold nyo ulit para lang mahalo and then okay na yan. Tapos na yan. Pag alam nyo naikalat nyo na yung chocolate chips dun sa mixture. Ang consistency nito is not runny. Medyo malapot talaga siya. The next thing to do, i-bake na natin. Transfer nyo sa muffin cups. Ang ginamit ko dito, half cup. During this time, nagpe-preheat na ako ng oven para habang sinasaling ko siya, umiinit na yung oven natin. Ang nasalina ko dito sakto, 12 cups. I mean, 12 muffin liners. May sumobra dyan, ilagay ko sa pan para maging loaf naman siya. Once you're done, pwede mo nang ilagay yung toppings. Dito, ang ginawa ko, chocolate chips pa rin. Ito yung sumobrang mixture, enough siya sa isang loaf pan. Kailangan mo talaga siyang lagyan ng liner. Ginamit ko dito parchment paper. Hindi pwedeng wax paper kasi didikit siya. Toppings natin, chocolate chips pa rin. Mas maganda kung high quality chocolate. Then, bake na natin sa preheated oven, 350 degrees Fahrenheit for 30 minutes to 45 minutes. Depende yan sa oven na gagamitin nyo. Mas maganda kung merong thermometer dun sa loob. After 30 minutes, pwede nyo nang i-toothpick test. Pag yung toothpick lumabas ng malinis, luto na yon. Pag hindi pa, another 15 minutes will do. Bantayan nyo. And you are done. Marunong ka nang gumawa ng napakasarap na double chocolate banana muffins. Ang sarap niyan. May enjoy yan ng bata, lalo na ng matatanda. Kung meron pa kayong request ng gusto nyong i-bake, syempre i-comment nyo sa comment section. Follow me for more. See you!